pinag-aantay ng matagal na rin si Kuya Julius Corpus eh. Oo, yung makisig na spokesperson ng Toll Regulatory Board. Alamin natin ang mga polisiya ngayon ng TRB, ng mga toll gate na dadaanan ninyo. Kayo pwedeng dumaan pa kung kayo walang RFID. Ay sa haba ng pila ngayon. May bukas pa kayagang mga anong tawag ron, yung mga no RFID cash counter. Kuya Julius Corpus, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Henry, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ninyo sa inyong programa dito sa DZRH. Magandang umaga po. Paano kaya ho itong mga hindi nakalagyan pa ng RFID palabas at papasok ng Maynila? Marami ang palabas. O kaya yung nakaligtaan walang laman yung RFID, paano kaya ho, are? Sir Henry, tama po kayo. At kami naman po nagtabayanan din namin yung mga ganyang mga pangyayari. Kaya meron pa naman po tayong lane na designated to transact itong mga cash payment. So wag po sila mag-alala. Mangyari kung wala pa silang RFID, tumungo muna sila dito sa designated lane na to kung saan sila pwedeng magbayad muna ng cash. Doon naman po sa Sir Henry, yung binabanggit yung medyo nakalimutan ng load, bago naman po siguro sila lumabas ng bahay nila. May mga applications po ngayon, Sir Henry, di ba nakakadali. Opo, bago naman po, kahit na magkano lang na yung tatangin nila sasapat lamang upang sila makapagbayad sa kanilang exit. Okay na po yun, hindi na kailangan pang pasobrahin pa ng malaki ang kanilang paglulog. Alang-alang naman doon sa mga kasunod. Nagpare-pareho nagmamadali at gusto na makauwi hindi ba? Tama po, Sir Henry. At ang pagnanais naman natin, lalo na ngayon, peak travel season, sana maging maayos po ang daloy ng trapiko sa ating mga expressways, sa ating mga toll plaza. Kaya lang, Kuya Julius, yung maputol muna kita, paano naman yung may laman? May mga ganyan din sabi nga nila, kakaload ko nga lang ho ngayon bago pagdaan naman ayaw gumana. Ala ko, kaya naman worst is, ba't nawala ang aking load? Kakanakarga ko lang. Tama po, Sir Henry. Yan po ang tinutukoy ng ating mga toll operators at concessionaires. Kasama na po rin dyan ang aming tanggapan na may ayos yung mga tinatawag na flaws in the system, no? So, yung mga ganyan po, may mga nakaantabay po tayo yung mga toll assist personnel so sakasakali mang may mga equipment failure or systems failure, nang sa ganon hindi rin po magtagal ang transaksyon ng ating mga motoristang may RFID. Subalit nais po natin ipabatid na yun pa hindi na ho karamihan sapagkat marami na rin po ang naiayos ng ating mga operators at concessionaires sa kanilang mga sistema at sa kanilang mga equipment. Kung sakasakali man po na makaranas kayo ng ganyan, meron pong nakahandang mga taong tutulong sa inyo nang sa ganon, mas mabilis pa rin ang inyong transaksyon sa ating mga toll plaza. Kayo ay patatabihin muna at kakausapin at kung talaga namang nag-load kayo, may resibo naman yung paglo-load hindi ba? Kahit sa electronic receipt, ang gawin siguro para baka naman mamaya yung iba'y wag naman, hindi naman natin nilalahat. Baka yung iba'y alibay na lang nag-load pero nakalimutan naman talagang mag-load. Dapat may resibo kayo, kahit screenshot na kayo nakapag-load na. Tama po, Sir Henry. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa ating mga motorista may RFID na ang pagnanais naman natin ay mapaayos at mapabilis ang transaksyon nila at biyahin nila, di ba, sa ating mga toll plaza na hindi naman natin pinipervisyo yung mga karamihan ng ating mga motoristang may RFID na sumusunod sa patakaran.